Wait, bago ka magsabi na townhouse lang yan, tignan mo muna to. Kasi from the outside, yes, mukha lang siyang simple. Pero pagpasok mo, boom! 4 floors, malalaking spaces, tapos may roof deck pa. Ito yung klase ng townhouse na hindi mo ina-expect na maluwag pag titignan mo sa labas. Pero pag nasa loob ka na, ibang level na. So, ready ka na ba? Tara, i-house tour natin to. My name is Angelo from Townhouse Central and welcome sa ating house tour number 143. Tara, samahan niyo ako. Okay guys, so start tayo dito sa harap ng property natin. So main road tong harap natin, two-way street. Flood free na rin tong area natin. Kung mapansin nyo, nasa tuktok tayo. Andun yung pinakababa. So safe na safe tayo dito sa baha. So dalawang units to and isa na lang available. Ito lang available natin. Okay, so tara, samahan nyo ako. Kung mapansin nyo, lapad rin ng property natin. So meron tayo ditong 6 meters of frontage. Okay, tara. Okay, so dito rin sa pedestrian gate natin, meron ditong silipan, ayan. So maski hindi mo muna buksan tong pedestrian gate natin, ayan. Kung may kukunin lang kayong parcel, ayan, mas safe rin tayo dito. May lock rin dito sa likod. Okay, so tara, pasok. So meron tayo dito 6 meters of frontage. Medyo open tong space na to. So may option rin tayo kung gusto nyo maglagay ng electric fence. Katulad ng ginawa ng katabi nating unit, ayan. And pwede rin tong gawing automatic gate. Pagpasok mo is your 3-car garage. So isang SUV, isang sedan, then dito isang mahabang pick up, kayang-kaya yan. Okay, so dito sa likod ko may dalawang pinto. Behind this door is your storage room. Dito na lang yung mga lagayan ng ating mga gamit para sa ating mga kotse. And dalawang senyorita steps. Ayan, dito naman yung ating main door. Pasok mo from your main door is your entry foyer. May space ka pa dito for a console table or additional cabinet space para sa ating shoe rack or shoe cabinet dito sa part na to. Dito, maganda dito, meron kang isang bedroom dito sa baba. Perfect kung may matanda sa inyo or kung gusto nyo in the future, may naka-reading kwarto dito sa baba. Ayan, pwedeng-pwede ito. Ang laki nito, maski king size bed, pwedeng-pwede dito. And pwede rin ito maging office room kung sakaling wala pang magkakwarto dito. Okay, maganda rin dito. Bedroom 1 pa lang sa baba, may walk-in closet na agad. Ayan, floor to ceiling tayo dyan na built-in wardrobe. May natural wood finish design. And tara, pasok. Ito rin sa bandang dulo, may mga corner shelves tayo dyan. And ang luwag rin itong walk-in closet natin. Dito sa likod na part is your ensuite toilet and bath. So kung maging elderly room yan or office room, wala kang magiging problema dahil may sarili tong toilet and bath. Yung sa nagandaan ako dito is may shower enclosure na included, which is madalang sa mga townhouse project natin. Okay, so maganda rin dito. Yung tiles dito sa shower area natin is may pagka-textured and may wall niche na rin tayo. And kung papansin nyo yung wall-mounted sink natin dito, ang lapad na rin yan. And may vanity mirror na rin tayo. Meron rin tayo dito exhaust fan and meron pang additional na ventilation dito. May owning window tayo dito sa likod. Okay, tara! Isa rin sa maganda dito is hindi siya kulob. Dalawa yung exposure natin. May bintana tayo dito na napakalaki which opens up dun sa ating garahe. And meron rin tayo ditong napakalapad na sliding door which opens up dito sa ating backyard or dito sa setback natin. Ito na rin yung nag-act as your air well. Partially covered siya, ayan. So, nauulanan pa rin to. Okay, so pwede ka dito maglagay ng garden. Lalo na ngayon yung mga medyo matatanda, mahilig mag-garden. So, pwede ka pa maglagay dito ng planter box dyan sa side na yan. Okay, so dito rin sa bandang dulo is meron tayong grease trap. Ayan, dito na rin yung ating magiging pressure pump and water tank natin. So yung ginawa doon sa kabilang unit, naglagay sila doon ng tempered glass na roofing. Ayan. And may electric fence na rin tayo dyan. Okay? Okay, so hindi rin to yung magiging laundry area natin dahil meron tayong roof deck sa 4th floor. Andun yung ating laundry area. Okay, so tara. Punta tayo sa ating 2nd floor. Andun yung ating main living space. So kung townhouse developer kayo, may townhouse project na gustong i-feature dito sa aming YouTube channel, kindly send us a message dito sa aming number or dito sa aming email address. Okay? So dito sa 2nd floor natin, yung ating main living space. Pero dito sa staircase natin, solid wood planks dito sa ating staircase, tempered glass dito sa ating railing, and wooden handrail dito. Very pulido yung pagkakagawa. Okay?
pag-akit mo is your dining area and your living area. Ang lawak talaga ng space dito. Nabigla talaga ako nung pag-akit ko dito nung unang beses ko pumunta dito. Sabi ko, mukha lang maliit sa labas pero pagpasok mo is na-maximize talaga yung space dito. So isa rin sa maganda dito is kung gaano kalalaki yung mga bintana natin dyan. Ayan, 4 na panels yan. May mga screen mesh na rin yan and ang lalaki ng LED pin lights natin dyan. May provision tayo for a modern ceiling lamp or drop lights dito sa ating living area. Okay, so flooring natin is marble tile finish. Okay, sabay dito yung inyong magiging spot for your sofa set or pwede rin doon. Magdidepende na sa inyo yan. Pwede magkabilang side kaya mamimili kung saan yung media wall niya dito. So kahit gaano kalaking sofa set pa yung ilagay nyo dito and maski gaano kalaking coffee table yung ilagay nyo dito sa gitna, hindi kayo kukulangin sa space. Lalo na dito sa dining area natin, maski 8 to 10 seater na dining table set, kaya mo maglagay dito sa ating dining area. So may provision rin tayo dito for a modern ceiling lamp, may mga shadow gaps, and lahat dito is merong baseboards, yung buong space natin. Merong baseboards dyan sa gilid. Okay? Dito rin may spot ka pa for a console table or drawer for additional storage space. Dito, pwede yan. And dito sa likod ko, may powder room dito. Actually, hindi siya powder room. Di na tinipid eh. Tinodo na talaga nila. Meron tayo dito malapad na vanity cabinet. Ayan, floating yan. And sa gitna yung toilet and may shower area with shower enclosure. Wala man siyang ventilation, meron tayo dito exhaust fan dyan. Okay. Okay, so sa likod naman ng dining area natin, meron pa tayo dito kitchen. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong design. Yung formal kitchen sabay yung informal kitchen natin or yung dirty kitchen natin is magkasunod lang. Okay, so meron tayo ditong breakfast nook, waterfall design na granite countertop. By level yan, 2 level yan. Okay, dito sa likod na part is yung ating sink. Ayan, dual sink tayo dyan and hindi nakikita yung kalat nyo. Kung nandun ka sa living area, hindi makikita yung kalat or yung mga nililinis nyo dito sa part na to. Maganda rin dito, habang naglilinis ka ng mga pinagkainan, nakakanood ka pa rin dun sa TV natin. Next. Okay, so meron tayo ditong U-shape na layout kitchen. Dito ka magbubutas for your cooktop. And sabi sa detail na nagandahan ako is meron tayo ditong gas line. So hindi mo na iaakit yung LPG ninyo, doon na lang sa baba. Ayan, connected yan dito. So dito ka magbubutas ng inyong cooktop. Sabay may provision ka for a range hood dito sa part na to. High quality na rin yung mga ginamit nila dito na hinge. Hydraulic hinge na rin yan. Ayan. So sabay frosted glass yung ginamit nila dyan. Okay, may backsplash na rin tayo dito. Tiles na rin tong likod natin so mas madaling linisin dyan if ever. Mga pull-out drawers na rin tayo. Soft close. Yes, soft close na rin tayo dyan. Hindi ka rin mo problema sa outlet kasi meron tayong 1, 2, 3. Ayan, 3 yung saksakan natin dyan. Sabay lahat ng counter space natin dyan is granite countertop. Ito yung maganda dito. Yung dirty kitchen natin, pwede nyo na lang rin itong i-enclose ng glass. Sabay swing door dito. Ayun, pwede na dito magluto. At least hindi na kakalat yung amoy ng mga niluluto nyo doon sa ating living and dining area. So kumbaga magiging display na lang tong kitchen natin pero yung mga heavy cooking natin is dito sa likod na part. Eh sa na gusto mo talaga dito is kung gaano kalalaki yung cabinet space. Ayan, may mga pantry space tayo dito and dito yung spot ng ating dual door na fridge. So aside pa dito, meron pang additional space dito for your storage sa part na yan, pati under cabinet dito sa ilalim. And dito, pang-additional cupboard space pa dito sa part na to. Dito ka ulit magbubutas ng inyong cooktop and your range hood dito sa part na to. Again, pwede mo lagyan to ng glass and pwede ka rin dito maglagay ng glass door. Mapapansin nyo rin kung gaano kalalaki yung pin lights natin dito sa kitchen natin. Ayan, angas. Okay? Pasok mo naman dito is yung ating staff quarters. Maluwag na rin talaga tong staff quarters na to compared sa ibang townhouses. Ayan. And ayan, hindi rin tinipid sa bintana. Ganyan gano'ng kalaki yung bintana nito. Ayan, para mabuksan to. Ayan.
So, meron siya ditong bintana which opens up dun sa ating airwell sa likod. May screen mesh na rin yan. So, sure na hindi kulog. Pati dito, may toilet and bath ka na rin. Kasi hindi tinipid sa space. Ayan, ang lapad pa rin ng space natin dyan. Wala lang shower enclosure, sabay, ayan, medyo basic lang yung shower area natin. Pero sa lahat ng staff quarters, ito lang yung naglagay ng, ayan, meron sila dito ang exhaust fan sa taas. Okay, so ito lang para dito sa ating main living space. Akit na tayo dun sa ating third floor. Andun yung ating master bedroom and meron pa tayo dun dalawang bedrooms. Tapos sa fourth floor, meron tayo dong roof deck. Okay, tara! Okay, so kung gusto mag-schedule ng viewing dito sa townhouse na to, pwede nyo kaming kontakin dito sa aming contact number or pwede nyo fill upan yung form na nandun sa description box. Okay, tara! Dito muna tayo sa ating master bedroom. Okay, so magugulat ka talaga, ang laki ng master bedroom natin. So napakalaki ng master bedroom natin and naglalakihan rin itong sliding door natin which opens up dito sa ating mini balcony. So ayan, may space ka pa dito para sumilip pero for me maglalagay na lang rin ako dito ng mga paso or halaman sa part na yan. So mula yan dito hanggang dito sa part na to, yung balcony natin. Okay, may screen mesh na rin siya na napakalapad. Ayan. Okay. Okay, so yung mga cables, yung mga kable rin ng kuryente natin is nandun sa kabilang side. So medyo walang masakit sa mata dito sa harap na part natin. Dito yung inyong magiging media wall. So ang layo nyo kung nandyan yung headboard ninyo. Napakalayo nyo dito sa inyong media wall. May abang na rin tayo for our split type AC unit. Dami natin pin lights dyan. May cove ceiling design dito pero wala pang strip lights. Flooring natin dito is wood-like tile finish. Ang lalaki na rin yun sabay herringbone design. Dami nating outlets dyan. So since malayo yung headboard natin dyan or yung ulunan natin dito sa ating media wall, maski dun sa paanan ng ating kama, pwede ka pa maglagay dun ng bench dun sa dulo ng kama natin. Okay, so tara, swap. Dito yung inyong magiging headboard, ganyang kalayo yun. So maski king size bed, maglagay ka pa ng dalawang bedside table lamp dyan, pwedeng pwede pa rin. So kung hinahanap nyo kung nasan yung ating mga cabinets, nandito sa ating walk-in closet. Ayan, pati yung design ng pintuan natin dito is na-maximize talaga yung space. Meron tayo ditong pocket door. Pagpasok mo, meron kang walk-in closet. Meron tayong built-in wardrobe na floor to ceiling sa magkabilang side. So hindi ka rin mamumroblema sa moist dahil meron tayong dalawang exhaust fan. Meron dito sa part na to and meron rin dito. Sa kaliwa ko is yung ating toilet. Dito sa kanan is yung ating sink. Ang lapad na rin ang sink natin. Vessel sink yan. May granite vanity counter rin tayo dyan and cabinet dito sa baba. Floating na rin tayo dyan. And isa sa gustuhan ko dito is yung shower fixture natin, yung shower set. Tara! So dito sa shower natin, meron tayo dito, ayan, rain shower. Then dito parang yung waterfall type na bagsak ng tubig. Meron ka rin dito sa katawan, ayan, sa part na yan. And ito na-adjust to kung saan mo gusto itutok itong apat na tayo. Ayan, ang dami nating modes dyan. Then, meron tayo ditong wall niche para sa ating mga toiletries. And again, meron tayong shower enclosure. So, yung toilet natin dito is sinlapad ng ating property. Ayan, oh. Lapad ng toilet natin dyan. Okay? May bidet na rin tayo dyan. So, hindi ka rin mo problema kung mabubulok yung flooring natin dito dahil, ayan, hindi siya solid wood planks. Wood-like tile finish lang siya. Okay, so tara! Let's go! May abang ka rin dito for a modern ceiling lamp dito sa gitna ng ating master bedroom. Tara! Paglabas mo, lapad rin ng hallway natin dito. Maski maglagay ka pa dito ng console tables. Sa likod ko, meron tayong dalawang pinto. Dito muna. Ito, pangkambal to. Okay? So, dito yung ating bedroom number. Didepende na sa inyo kung saan yung inyong headboard. Pero I think dito sa part na to, yung headboard niyo. So, maski queen size bed, kasya dito. Dito yung inyong magiging media wall. Then, may mga baseboards na rin tayo sa gilid. Same lang ng flooring. Mula doon sa master bedroom natin, papunta dito sa bedroom 2 natin. Lapad ulit ng ating sliding window dito. May provision for a
window type na AC unit. May 4 na pin lights, may shadow gaps. And sa likod natin is yung ating built-in wardrobe. Ayan, almost floor to ceiling na. Pero natuwa ako dahil, ayan, ang lalim ng ating cabinet dyan. Ayan, buong braso ko. Ganon kalalim yung cabinet natin. So, mas marami tayo malalagay dyan. Okay. So, next up is yung ating ensuite toilet and bath. Ba't ko sinabing kambal to? Dahil magkaparehas tong bedroom na to at saka yung nasa kabila. Okay? So, ang lapad ulit ng sink natin dyan. May toilet dito sa gitna and shower area. May provision tayo for a heater, may exhaust fan, and ito, may wall niche tayo. Sabay, may design tong tiles natin dito sa likod. Okay? Next up is yung ating bedroom number. Tara! May ensuite toilet and bath ulit to. Almost same design doon. Nagkaiba lang is yung tiles dito sa likod. May pagka-bohemian yung style niya dito. Again, meron tayo provision for a heater, the shower area, sa gitna yung toilet, and yung ating floating vanity cabinet design. Same size, same layout. Kambal na kambal talaga. Ayan, dito yung ating bedroom number 3. Dito yung magiging headboard, sabay dito yung inyong magiging media wall. Hindi rin kulog dahil medyo unobstructed yung view nyo dito and ang laki ng bintana natin dyan. May provision ka ulit for a window type na AC unit. Sabay yung built-in wardrobe natin is nandito sa part na to. Ayan. Okay, may mga pull-out drawers na rin sa loob. Soft close. Okay, so yung pinakainabangan natin is yung roof deck nandun sa 4th floor. Ang swerte rin na makakakuha ng bedroom dun sa 4th floor natin. Tara! Okay, so yung buong staircase rin pala natin is merong low-level lighting dyan and hindi rin madilim dito dahil meron tayong bintana na malaki dito sa staircase natin. So mula dito sa 4th floor papunta doon sa 2nd floor natin, yung liwanag nun is umaabot hanggang doon sa 2nd floor. Okay? So dito meron tayong 2 pinto. Isang pinto papunta sa roof deck, isang pinto para dito sa ating last bedroom. Swerte ng makakuha dito sa bedroom na to. Maganda dito is connected itong roof deck natin and itong bedroom number 5. Diyan ka naman. Okay. So ito, lapad rin ng sliding door natin dito which opens up dun sa roof deck natin. Ayan. So ayan, ang laki ng space natin dito. Pwede ito maging multipurpose room, pwede ito maging entertainment room. Kung may mga bisita kayo or may mga gatherings kayo, dito nyo ilalagay yung karaoke ninyo, yung another set of sofa set natin. Pwede magkainan dito, pwede kang magluto dito, mag-ihaw since meron rin tayong lutuan or sink dun sa side na yon. Hindi rin problema yung toilet and bath dito dahil meron kang toilet and bath dito. Ayan, so lapad ulit ng sink. And may toilet tayo sa gitna and yung ating shower area. May exhaust fan tayo dyan and merong owning window with screen mesh dito sa part na to. Sabay lahat pala ng kwarto natin, lahat ng CR natin, yung ibabaw ng pinto natin is merong transom window. So kung i-convert nyo rin to into a bedroom, hindi ka rin problema dahil may built-in wardrobe tayo dyan and may vanity table dito sa part na to. Okay, so meron tayong 4 na pin lights dyan and ang aliwalas dito sa bedroom na to dahil dito sa ating malaking sliding door sa part na to. Paglabas mo naman dito sa bedroom natin is your roof deck. Okay, lapad na rin ng roof deck natin. Kung maglagay ka dito ng outdoor na sofa set or dining table set, kaya pwede yan dito. Pero most likely dito yung inyong magiging sampayan, labahan, dahil meron ka ditong provision para sa laundry area natin. Andiyan na rin yung drain. And then partially covered tong roof deck natin. So, ayan, kalahati is yung covered na part. So, pwede mo rin tong gawin. Katulad ng ginawa dito sa kabilang unit, binuuna nila yung bubong nila dyan. Okay? Then this is your view from your roof deck. Ayan. Okay?
So, tanaw mo yung kalangitan dyan. So, kung hinahanap nyo yung fire escape natin, pwede dito sa harap, katulad ng nilagay nila dyan sa kabila, or pwede rin dun sa likod na part. Okay guys, so let's do a recap. So, meron tayo ditong 112 square meters of lot area, 360 square meters of floor area. Meron tayong 5 bedrooms, may elderly room dun sa baba, and meron rin roof deck. Lahat ng kwarto natin is may sariling toilet and bath, and meron rin tayo ditong 3-car garage. Okay, so napakalapit na ito sa Maginhawa, sa Kalayaan, and sa Quezon City Memorial Circle. Okay, malapit rin ito dito sa Camias. Okay, so nasa gitna tayo ng lahat. So kung gusto nyo silipin and gusto nyo mag-schedule ng viewing dito sa property na to, you can send us a message dito sa aming contact number or dito sa aming Facebook page. Or pwede nyo rin fill upan yung form namin dyan sa description box. Pwede yun. Para mas ma-prioritize namin kayo. And kung townhouse developer ka and may townhouse project ka na gusto i-feature dito sa aming YouTube channel, kindly send us a message rin dito sa aming contact number or dito sa aming email. Okay, so my name is Angelo from Townhouse Central. That's it for today. See you at the next townhouse. Bye-bye. Subscribe, okay? Thank you.